Nagulantang ang katahimikan ng madilim na gabi ng isang malakas na kalabog mula sa loob ng bar. Sumunod ang basag ng bote at isang hiyaw. Napatigil si Mariane sa pagsasayaw. Tila huminto ang mundo. Kilala niya ang boses na yon. Kilala niya ang tunog ng bawat kalabog na sumusunod. Si Mama. Ang musikang nagbibigay buhay sa entablado ay tila naging ingay lang sa kanyang pandinig. Ang bawat tugtog, bawat palakpak, tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso na naghuhumiyaw sa takot. Mabilis siyang bumaba ng entablado, hindi alintana ang mga mapanuring tingin ng mga customer. Ang makapal na make-up sa mukha niya ay tila bumigat at ang suot niyang damit na dati nagbibigay sa kanya ng tapang, ngayon ay parang balat kayo na nagtatago sa pinakatago-tago niyang takot. Takot na makita muli ang kanyang inang duguan. Takot na wala siyang magawa. Nang makarating siya sa likuran ng bar, tumambad sa kanya ang pinakamasakit na eksena. Nakahandusay si Lola Espera, ang kanyang ina, sa malamig na sahig. May mantsa ng dugo ang damit nito at ang ulo'y tumama sa pader. Si Dante, ang kinakasama ni Espera, nakatayo roon, balikat-balikat at nakangisi. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay lalong nagpatindi sa galit ni Mariane. "Wala kang kwenta!" sigaw ni Mariane habang patakbong nilapitan ng kanyang ina. Hagibis siyang lumuhod, yumakap sa nanlalamig na katawan ni Espera. Ang mga luha niya ay bumuhos, naghalo sa makeup at pawis. "Mama! Mama, gising! Anong ginawa mo sa mama ko, Dante? Hayop ka!" Nilingon niya si Dante, ang mga matay nagniningas sa galit. Humalakhak lang si Dante. Yan ang napapala ng ayaw sumunod. Akala mo, kung sino, puta lang naman ang nanay mo. Kumuyo mang kamao ni Mariane. Gusto niyang sugurin si Dante. Ngunit ang unti-unting paghina ng pulso ng kanyang ina ang nagpakalma sa kanya. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mama. Bit-bit ang walang malay na ina. Nagmadali si Mariane sa pinakamalapit na ospital. Ang mga salitang critical at kailangan ng emergency operation ay parang paulit-ulit na martilyo sa kanyang ulo. Tumawag siya. Sa taong matagal nang wala sa buhay nila, sa kanyang ama. "Papa, kailangan po kayo ni Mama. Kailangan niya ng operasyon. Malaki po ang kailangan." Halos pabulong na, sabi niya sa telepono, habang ang mga luha ay patuloy sa pagtulo. Ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi awa o pagmamahal, kundi panlalait. "Anong pakialam ko? Huwag kang umasa sa akin. Wala kang ama. Isa kang basura. Anak ka lang ng puta." Pakiramdam ni Mariane, gumuho ang kanyang mundo. Hindi lang siya tinanggihan, kundi nilibak pa sa pinakamababang uri. Ang mga salita ng kanyang ama ay bumaon sa kanyang puso. Nag-iiwan ng malalim na sugat. "Papa, please." "Walang papa dito. Umalis ka na." Nanginginig ang kanyang mga kamay. Buong buhay niya, ito ang kinatatakutan niya. Ang tuluyang pagtalikod ng ama. Naupo siya sa malamig na semento ng parking lot ng ospital, yakap-yakap ang kanyang sarili, habang ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Parang may pumilipit sa kanyang bituka, parang may nagpunit sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang walang malay na mama niya sa loob ng emergency room. Siya lang ang meron ng mama, at siya rin ang walang kakayahan para iligtas ito. Isang itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Mula rito ay lumabas ang isang lalaki, matangkad, may tindig, at may formal na suot. Tila may nakita siyang bahagyang interes sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. "Miss," tawag ng lalaki, na tila galing sa ibang mundo. Ang boses nito'y kalmado, ngunit may kapangyarihan. "Okay lang ba kayo?" Napaangat si Mariane ng tingin, ang mga matay namumugto. "Sino ka?" Halos pabulong niyang tanong. "Tyrone," sagot niya. "Nakita ko ang nangyari. Maari akong tumulong." Nag-aalangan si Mariane.
Ilang ulit na siyang nabigo. Ilang ulit na siyang nasaktan. Ayaw na niyang umasa. Paano? Tanong niya. Puno ng pagdududa. Kailangan mo ng pera para sa operasyon ng iyong ina. Tama. Tanatong ni Tyrone. May alam akong paraan. Hindi mo na kailangan bumalik sa bar na yon. Napatingin si Mariane kay Tyrone. Ang mga mata nito ay seryoso, walang halong paghatol o pagnanasa. Tanging pag-aalala lang. Ito ang unang pagkakataon na mayroong tumingin sa kanya ng ganoon. Pag-aalala. Pagkatapos ng lahat ng panlalait at pagtalikod, may isang estranghero na nag-aalok ng tulong. Hindi ito ang inaasahan niyang magaganap ngayong gabi. Ang isip niya ay nag-iisip ng libu-libong senaryo. Trap, utang na loob, o isa na naman sa mga lalaking gustong pagsamantalahan ang kahinaan niya. Ngunit ang mukha ng kanyang mama na nakahandusay sa kama ng ospital ang nagbigay sa kanya ng huling patak ng lakas ng loob. Wala na siyang ibang pagpipilian. Napabuntong hininga si Mariane, bumangon mula sa malamig na semento. Tiningnan niya si Tyrone ng diretso sa mata. Ang mga luhay patuloy na umaagos. Tinanggap ko. Kinuha ni Mariane ang kaunting gamit niya sa maliit nilang barong-barong. Ang mga lumang damit, ang litrato nilang mag-ina na nakasabit sa dingding, at ang rosaryo na bigay pa ng kanyang lola. Bawat bagay ay tila may kwento, may alaala ng hirap at pagtitiis. Ngayon, iiwan niya ang lahat. Hindi niya alam kung babalik pa siya sa lugar na ito o kung kailan. Habang naglalakad palabas ng eskinita, nilingon niya ang maliit na bahay. Ito ang saksi sa lahat ng sakit, ng bawat luha, ng bawat pagtitiis ng mama niya. Ngayon, dala ang pag-asa. Iiwan niya ang lahat ng iyon. Mariane, sumakay ka na. Kalmadong sabi ni Tyrone na nakatayo sa tabi ng itim na kotse, nakabukas ang pintuan ng likuran para sa kanya. Tumango siya at pumasok, dahan-dahang isinara ang pinto. Pakiramdam niya, kasabay ng pagsasara ng pinto ay ang pagsasara rin ng isang kabanata sa kanyang buhay. Ang biyahe ay tahimik. Pinilit ni Mariane na huwag mapatingin kay Tyrone na nakaupo sa tabi niya. Ang presensya nito ay kakaiba. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng katahimikan. Sa mundong kanyang pinanggalingan, laging may ingay. Ng musika, ng tawanan, ng away, ng paghihinagpis. Dito, tanging ang tunog lang ng makina ng kotse ang maririnig. Nang huminto ang sasakyan, tumambad kay Mariane ang isang malaking gate na may mataas na pader. Sa loob, tanaw niya ang isang mansyon na tila galing sa pelikula. Napakagarbo, napakalaki. Pakiramdam niya, para siyang langgam na napunta sa kaharian ng mga higante. Dito ka na muna titira, sabi ni Tyrone, habang bumaba siya ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Ito ang trabaho mo. Sinundan niya si Tyrone papasok. Ang loob ng mansyon ay mas nakakagulat pa. Mataas ang kisame, may chandelier na kumikinang, at mga kasangkapan na sa telebisyon lang niya nakikita. Bawat hakbang niya, pakiramdam niya'y may magagalit dahil sa dumi ng kanyang paa. Ang trabaho mo ay alagaan ng aking ina, si Doña Rosita. Paliwanag ni Tyrone habang nililibot siya sa bahay. Na-stroke siya. Kailangan niya ng mag-aalaga, ng makakausap. Ang kailangan niya ay pagmamahal, Mariane. Napatulala si Mariane, hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya, isang uri ng trabaho na may kinalaman sa dating niyang propesyon ang ibibigay sa kanya ni Tyrone. Isang trabahong muli siyang ilalagay sa alanganin. Ngunit ito ay kakaiba. Ang mama mo, nakakonfine na sa isang pribadong ospital. Sagot ko lahat ng gastusin. Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Tyrone. Tila nabasa ang kanyang iniisip. Ang kailangan ko lang ay alagaan mo si mama ko, tulad ng pag-aalaga mo sa sarili mong ina. Pakiramdam ni Mariane, may bumigat sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad.
ito ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon para magbago. Salamat, Sir Tyrone. Mahinang sabi niya. Walang anuman, Mariane. Sagot niya. At sa pagkakataong ito, ngumiti siya. Isang ngiti na nagpatunaw sa bahagyang yelo sa puso ni Mariane. Pagkatapos ipakita ni Tyrone ang kanyang kwarto na maluwag at malinis, dinala niya si Mariane sa kwarto ni Doña Rosita. Tahimik ang silid at may amoy ng gamot. Nakahiga sa malaking kama si Doña Rosita, matanda na, ngunit may bakas pa rin ng dating kagandahan. Ang kanyang kalahating katawan ay nakalimata at ang kanyang mga mata ay blanko. Mama, may bago ka pong kasama. Si Mariane po. Malumanay na sabi ni Tyrone sa kanyang ina. Nilingon ni Doña Rosita si Mariane at sa mga mata ng matanda, nakita ni Mariane ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang pagtataka, isang pagkilala, isang malalim na lungkot, at sa isang iglap, tila may nagsapul sa kanyang ulo. Lourdes, mahinang bulong ni Doña Rosita habang nakatitig kay Mariane. Napakunot ang noon ni Mariane. Lourdes, sino si Lourdes? Baka guni-guni lang niya o baka nilalagnat lang ang matanda. Hindi niya pinansin ang kakaibang tingin ng matanda. Si Mariane po, Mama. Pagtatama ni Tyrone, na tila sanay na sa mga ganoong pagkakataon. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mariane, isang matining na boses ang narinig niya mula sa pinto. Anong nangyayari dito? Sino yan, Tyrone? Nilingon ni Mariane ang pinanggalingan ng boses. Nakatayo doon ang isang babae, may edad na rin, ngunit halata ang kayamanan. Mataas ang kanyang tindig at nakasuot ng mamahaling kasuotan. Mayabang ang kanyang tingin. Tita Elena, bati ni Tyrone. Si Mariane po. Siya ang bagong mag-aalaga kay Mama. Nilingon ni Tita Elena si Mariane, mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang bawat dumi sa kanya. Ang mga labi nito ay unti-unting napangiwi. Mag-aalaga. Hindi ba't may mga kasambahay tayo? Sino ang babaeng ito, Tyrone? Mukhang galing lang sa kangkungan. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? Pakiramdam ni Mariane, tinusok ang kanyang puso. Ang mga salitang galing lang sa kangkungan ay tila eko ng mga salita ng kanyang ama. Narito na naman ang pakiramdam ng pagiging hamak. Tita, Mariane is a good person. Please show her some respect, mariing sabi ni Tyrone, ngunit si Tita Elena ay hindi natinag. Respeto? Sa isang galing sa kung saan? Tyrone, iniisip mo ba ang reputasyon ng pamilya natin? Anong sasabihin ng mga tao? Hindi mo ba nakikita ang uri niya? Ramdam ni Mariane ang pamumula ng kanyang pisngi. Gusto niyang tumakbo, magtago, umiyak. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang maging matatag para sa mama niya, para sa bagong pag-asa. Tita Elena, marunong akong magtrabaho. Aalagaan ko po si Doña Rosita ng maayos. Mariing sabi ni Mariane, kahit nanginginig ang kanyang boses. Ngunit ang tanging reaksyon ni Tita Elena ay ang pagtawa, mapanlait. Talaga lang, ha? Siguraduhin mo lang na hindi ka manggugulo dito. At huwag kang mangarap ng kung ano-ano, babae. Alam ko ang katulad mo. Pagkatapos ay umalis si Tita Elena na tila may iniwang lason sa hangin. Napayo ko si Mariane, nagpipigil ng luha. Bakit ang hirap? Bakit laging may humahadlang? Huwag mo siyang pansinin, Mariane, sabi ni Tyrone, malumanay. Ganoon lang talaga si Tita Elena. Ngunit sa mga mata ni Mariane, nakita niya ang isang bakas ng lungkot. Lungkot dahil sa kanyang sarili. Lungkot na muling nararamdaman niya ang pagiging walang kwenta. Kinagabihan, habang nililinis ni Mariane ang kwarto ni Doña Rosita, muling humina ang ilaw. Ang matanda, na tila natutulog, ay muling bumulong. Lourdes, ikaw ba talaga yan? Napahinto si Mariane. Hindi ito guni-guni. Narinig niya ng malinaw. At sa di kalayuan, sa ilalim ng kama ng matanda, may nakita siyang isang lumang kahon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may puwersang humihila sa kanya para tingnan ito.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inabot ang kahon. Pinisil ni Tyrone ang bridge ng kanyang ilong. Nakakunot ang noo niya habang kausap sa telepono si Dante. Ang boses ng lalaki ay malakas at puno ng pagbabanta, ngunit nanatili siyang kalmado. Nailabas na si Espera sa ospital, ani Dante sa kabilang linya. At saan mo naman dinala ang babaeng yan? Huwag mong sabihing nagtatago ka na, Tyrone. Kailangan ko ng pera. Ngayon na. Hindi ko tinatago si Lola Espera. Mariing sagot ni Tyrone. Inilipat ko siya sa isang mas ligtas na lugar kung saan siya makaka-recover ng tahimik. At tigilan mo na ang pagbabanta. Hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo mula sa akin. Narinig niya ang malakas na pagtawa ni Dante. Talaga lang ha? Akala mo ba hindi ko alam kung saan mo kinuha ang Mariani na yan? Ang anak ng isang puta at dating dancer sa bar? Malalaman kaya ng high society ang ginagawa mo? Ang pagtulong mo sa isang hamak na babae, tapos dinala mo pa sa mansyon nyo? Kumuyom ang kamao ni Tyrone. Alam niyang may tinatago si Mariani, ngunit hindi niya inaasahang gagamitin ito ni Dante laban sa kanya. Ngunit sa halip na mainis, mas naramdaman niya ang matinding kagustuhang protektahan si Mariani. Subukan mo lang, isang maling hakbang mo at ipapahanap kita sa buong Pilipinas. Hindi ka makakapagtago, banta ni Tyrone. Ito ang huling tawag mo sa akin. Pinatayan niya ng telepono si Dante. Napabuntong hininga siya, ramdam ang bigat sa kanyang balikat. Hindi madaling pakitunguhan ang mga taong tulad ni Dante. Mga taong kayang gawin ang lahat para sa pera. Ngunit para kay Mariane, gagawin niya ang lahat. Bumaba si Tyrone sa living area. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya si Marian sa kwarto ni Doña Rosita. Nakaupo ito sa gilid ng kama ng kanyang ina, hawak ang kamay ng matanda, at malumanay na kinakausap. Ang mga salita niya ay tila musikang nagpapakalma. Napansin niya ang pagbabago sa kanyang ina. Simula nang dumating si Mariane, tila nagkaroon ng kulay ang kanyang mga mata. Mas madalas na itong nagre-react kahit sa maliit na paraan. May mga sandaling nakikita niya ang bahid ng ngiti sa labi ng kanyang ina habang nakikinig kay Marian. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa dibdib ni Tyrone. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ito ba ay awa? Pasasalamat? O ibang uri ng damdamin? Naalala niya ang araw na nakita niya si Marian sa parking lot. Ang babaeng luhaan, sugatan ng puso. Ngunit may taglay na matinding lakas para ipaglaban ng kanyang ina. May kakaiba sa kanya, isang aura ng pagkatotoo na hindi niya madalas makita sa mga taong nakakasalamuha niya sa mundo ng negosyo. Hindi niya inakala na ang simpleng tulong na inialok niya ay magiging simula ng ganito. Ngayon, sa tuwing nakikita niya si Mariane, may kung anong bahagi ng puso niya ang umiinit. Ang ngiti ni Marian, kahit bihira, ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kagalakan. Ang pagiging maalaga nito sa kanyang ina ay nagpapagaan sa kanyang kalooban. Lourdes. Muling umalingaw-ngaw sa isip ni Tyrone ang pangalan na binanggit ng kanyang ina. Ilang beses na niyang narinig ito mula kay Doña Rosita, lalo na mula nang dumating si Mariane. Tila ang presensya ni Marian ang nagpabalik sa matagal nang nakalimutang alaala. Naglakad siya patungo sa kwarto ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Mariane na hawak ang kamay ng kanyang ina at may binabasa itong aklat. Ang boses ni Marian ay malambing at puno ng emosyon tulad ng isang lullaby. Mama, sinong Lourdes? Tanong ni Tyrone sa kanyang ina nang lapitan niya ang mga ito. Napaangat ng tingin si Mariane at agad na nag-iwas ng tingin si Doña Rosita. May bahid ng pagtatago at lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Wala, anak. Mahinang sagot ni Doña Rosita, ngunit ang kanyang mga matay nakatitig kay Mariane, tila may gustong sabihin. Hinawakan ni Tyrone ang kamay ng kanyang ina. Alam kong may gusto kang sabihin Mama. Laging mong binabanggit ang pangalan na yan. Sino siya? Napabuntong hininga si Doña Rosita. Isang matalik na kaibigan. Noong bata pa ako. Matagal na.
Hindi mo na kailangan malaman. Hindi kumbinsido si Tyrone. Kung hindi na kailangan malaman, bakit tila bumabalik ang sigla ng kanyang ina tuwing nasa tabi niya si Mariane? Bakit pakiramdam niya may mas malalim na koneksyon? May kinalaman ba siya sa papa ko? Diretsong tanong ni Tyrone. Napakagatlabi si Doña Rosita. Ang kanyang mga mata ay nanliit at isang bakas ng galit ang sumilay. Wala. Wala siyang kinalaman sa papa mo. Tama na, Tyrone. Huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. Napansin ni Mariane ang tensyon sa pagitan ng mag-ina. Sir Tyrone, Doña Rosita, baka po kailangan niyo ng privacy. Anya, at tumayo upang lumabas. Ngunit bago pa man siya makalabas, nagsalita muli si Doña Rosita. Parang para ka sa kanya, Marian. Napatigil si Marian sa paglakad. Nilingon niya ang matanda na ngayon ay nakatitig ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon, pagtataka, lungkot, at isang bahid ng pag-asa. Pareho kayo ng mga mata, patuloy ni Doña Rosita at iniabot ang nanginginig na kamay sa pisngi ni Mariane. Napakagandang mata. Tulad ng kay Lourdes, napakurap si Mariane. Ang mga salita ng matanda ay tumagos sa kanyang puso. Nag-iiwan ng kakaibang katanungan. Sino si Lourdes? Bakit pakiramdam niya may kaugnayan siya dito? Nilingon niya si Tyrone na ngayon ay nakatitig din sa kanya, puno ng pagtataka at katanungan. Kinagabihan, hindi mapakali si Tyrone. Ang mga salita ng kanyang ina ay umaling-aungaw sa kanyang isip. Parang para ka sa kanya. Pareho kayo ng mga mata. Hindi lang ang mukha, kundi ang kaluluwa ni Mariane na tila refleksyon ng isang tao sa nakaraan ng kanyang ina. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Habang nagbabasa siya sa kanyang office, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nang sagutin niya, isang boses ang narinig niya, malalim at may banta. Sir Tyrone, hindi ko alam kung sino ang babaeng dinala mo sa mansyon mo, pero malalaman ng buong Pilipinas ang nakaraan niya. Isang dancer sa bar. Ang mama niya ay kinakasama ng isang adik. At ang mas malala pa, siya ang dahilan ng paghihirap ng Lola Espera niya. Kinilabutan si Tyrone. Sino ka? Sino ako? Isa lang akong nagmamalasakit sa pamilya niyo. Kung ayaw mong masira ang reputasyon ng pamilya, Vasquez, ilayo mo ang babaeng yan. Kung hindi, ipapakita ko sa lahat ng tao ang tunay na kulay ng angel na dinala mo sa bahay niyo. Pagkatapos ay pinatay ng tumawag ang tawag. Nanlamig si Tyrone. Hindi lang ang pagbabanta ang nagpaalala sa kanya ng panganib, kundi ang pagdududa na naitanim sa kanyang puso. Sino ang taong ito? Bakit niya gustong sirain si Mariane? At paano niya nalaman ang lahat ng detalye tungkol kay Mariane at sa kanyang ina? Ang huling linya ng tumawag ang nagpatindig ng kanyang balahibo. At huwag mong kalimutan, Sir Tyrone, may kakayahan akong gawin ang mga pinagbabanta ko. Tingnan mo na lang ang mailbox mo. Mayroon akong regalo para sa'yo. Agad siyang tumakbo palabas ng opisina, patungo sa mailbox sa labas ng gate. Nang buksan niya, isang manipis na sobre ang nakita niya. Sa loob, hindi lang mga lumang litrato ni Mariane sa bar ang bumungad sa kanya, kundi isang larawan din ng kanyang ina, si Lola Espera, na nakaupo sa isang madilim na sulok ng bar, mayroong malaking pasa sa mukha. At sa likod ng litrato, may nakasulat na, "Sa iyong palagay, sino ang nagpapahirap sa kanya, Tyrone? Ang dating lalaki sa buhay niya o ang isang taong malapit sa iyo?" Napatulala si Mariane sa lumang kahon na kanyang natuklasan sa ilalim ng kama ni Doña Rosita. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang isang koleksyon ng mga lumang litrato, tuyong bulaklak at isang diary na may bahid na ng dilaw. Kinuha niya ang isang litrato na nakalagay sa ibabaw ng tumpok. Sa litratong iyon, naroon si Doña Rosita, mas bata, masigla at nakangiti.
Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang babaeng katabi ni Doña Rosita. Isang babaeng may matamis na ngiti, matangos na ilong, at ang mga mata na tila pinagkopyahan ng sa kanya. Ito ang mama niya, si Lola Espera, noong bata pa. Walang duda. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit magkasama ang mama niya at si Doña Rosita? Ano ang koneksyon nila? Ang pangalang Lourdes ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Si Lourdes ba si mama? Hindi niya inakalang ang isang simpleng litrato ay magbibigay sa kanya ng napakaraming katanungan. Ngunit bago pa man siya makapag-isip pa, narinig niya ang boses ni Tyrone. "Marian, okay ka lang ba dyan?" Mabilis niyang isinara ang kahon at ibinalik sa ilalim ng kama. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro, dahil hindi pa siya handang harapin ang anumang katotohanan na maaring idulot ng litratong iyon. "Opo, Sir Tyrone," sagot niya at pinilit ng ngumiti. Lumipas ang mga araw at unti-unting naging komportable si Mariane sa Mansyon Vasquez. Ang pag-aalaga kay Doña Rosita ay hindi naging mahirap. Tila may koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Binabasahan niya ng aklat ang matanda, kinakausap tungkol sa mga simpleng bagay, at pinapakinggan ang mga kwento ni Doña Rosita tungkol sa kanyang kabataan. Kwento tungkol sa isang kaibigan, isang Lourdes, na laging kasama sa mga kalokohan at tawanan. Sa bawat kwento, may bahagi ng puso ni Mariane ang nagtataka. Tila may bumubulong na boses sa kanyang isip na nagsasabing ang Lourdes na ito ay ang kanyang mama. Ngunit pinipilit niya itong baliwalain. Maliban sa mga pagpuna ni Tita Elena na madalas bisitahin ang mansyon, naging payapa ang buhay ni Mariane. Si Tita Elena ay laging may mga salitang panlalait na nagpapaalala kay Marian sa kanyang pinanggalingan. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, laging naroon si Tyrone para ipagtanggol siya. Isang gabi, habang naghahanda si Mariane ng hapunan para kay Doña Rosita, nakita niya si Tyrone na nakatayo sa may pinto, nakangiti. "Magaling ka talagang mag-alaga, Marian," sabi niya. "Mas sumigla si Mama simula nang dumating ka." Napangiti si Marian, isang tunay na ngiti, hindi pilit. "Salamat po, Sir Tyrone. Mahal ko rin po si Doña Rosita. Para ko na rin siyang mama." Ang mga mata ni Tyrone ay kumislap. "Alam mo, bihira akong makakita ng tulad mo, Marian. Totoo ang puso mo." Ang mga salitang yon ay tila musika sa kanyang pandinig. Sa buong buhay niya, laging siya ang biktima ng panlalait at pagdududa. Ngayon, may isang tao na nakakakita ng kabutihan sa kanya. Isang araw, niyaya siya ni Tyrone na lumabas para mamasyal. Nakarating sila sa isang parke, tahimik at malayo sa ingay ng syudad. Naglakad sila, nagkwentuhan, at doon, unti-unting nagbukas ang puso ni Mariane. Ikinuwento niya kay Tyrone ang kanyang pinanggalingan, ang hirap ng buhay, at ang kanyang takot sa mga lalaki. Nakikinig lang si Tyrone, walang paghuhusga. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan ni Tyrone ang kanyang kamay. "Hindi lahat ng lalaki ay tulad ng papa mo, Marian. Hindi lahat ay mananakit, hindi lahat ay mang-iiwan," malumanay niyang sabi. "Gusto kong malaman mo na karapat dapat kang mahalin, karapat dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa mundo." Ang mga salitang iyon ay tila bulong ng hangin sa kanyang puso. Naramdaman ni Mariane ang init ng kamay ni Tyrone at ang bigat ng damdamin na unti-unting bumubukal sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit alam niya na sa tabi ni Tyrone, pakiramdam niya'y ligtas siya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang naghahanda ang pamilya Vasquez para sa isang charity event, naghahanda si Mariane ng gamot ni Doña Rosita. Tumulong din siya sa pag-aayos ng damit ng matanda. Dumating si Tita Elena kasama ang ilang kaibigan niyang mayayaman. "Oh, narito pa pala ang ating angel ng pamilya," mapanlait na sabi ni Tita Elena. "Akalain mo, Tyrone, na sa dami ng babaeng pwede mong ilagay sa mansyon, isang galing sa bar pa talaga."
Namilog ang mata ni Mariane. Paano nalaman ni Tita Elena? Tita Elena, sapat na, mariing sabi ni Tyrone. Ngunit hindi tumigil si Tita Elena. O hindi ba? Akala ko, alam na ng lahat. Isang dancer. Ang mama niya ay kinakasama ng isang adik. At ngayon, nagpapanggap na caretaker. Huwag ka na Mariane, hindi ka nabibilang dito. Ramdam ni Mariane ang pamumula ng kanyang mukha. Ang mga matatalim na tingin ng mga kaibigan ni Tita Elena ay tila kutsilyong tumutusok sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumagot, ngunit nanatili siyang tahimik. Ngunit si Tyrone ay hindi. Tita Elena, huminto ka na, mariing sabi ni Tyrone at humarap sa mga kaibigan ni Tita Elena. Si Mariane ay nagtatrabaho ng marangal dito. Mahalaga siya sa amin. At kung sino man ang may problema sa kanya, may problema sa akin. Natahimik ang lahat. Nilingon ni Tyrone si Mariane at ngumiti siya. Isang nangiti na puno ng suporta, ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Mariane, lumambot ang kanyang puso. Ang lahat ng takot, lahat ng sakit, tila nawala. Sa tabi ni Tyrone, pakiramdam niya, malakas siya. Ngunit kinagabihan, habang nililinis ni Mariane ang kwarto ni Doña Rosita, nakita niya muli ang lumang kahon. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob, naroon muli ang litrato. Si Mama, Espera at si Doña Rosita, magkabarkada. At sa ilalim ng litrato, isang lumang liham, halos gumuho na. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang liham na nakasulat sa Tagalog. Mahal kong Lourdes, hindi ko alam kung mababasa mo pa ito, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo. Kailangan kong umalis. Hindi ko na kaya ang sakit, ang lahat ng nangyari. Kasalanan ko. Patawarin mo ako, Lourdes. Patawarin mo ako dahil sa aking kahinaan. At sana, sa isang araw, makita mo ang anak ko. Si Tyrone, sana ay maging mabuti siyang tao. Rosita, namilog ang mga mata ni Mariane. Si Lourdes, ay si Mama? Bulong niya. Hindi niya maintindihan. Bakit may ganoong liham? Bakit tila nagpapahiwatig ito ng isang malalim na sakit? Bago pa man niya maisip ang sagot, may narinig siyang boses. Boses ni Tyrone at boses ni Doña Rosita, galing sa sala. Lumabas si Mariane sa kwarto ni Doña Rosita at dahan-dahang lumapit sa sala. Nakita niya si Tyrone na nakaupo at si Doña Rosita na nakatitig sa anak nito. Kailangan mong iwasan si Mariane. Anak, mahinang sabi ni Doña Rosita, hindi mo dapat seryosohin ang babaeng yan. Para lang yan sa pansamantala. Kailangan mong isipin ang reputasyon ng pamilya. Huwag kang gagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo, tulad ng iyong ama. Huwag kang uulit ng pagkakamali ng nakaraan. Napatigil si Mariane. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng tiwala na kanyang inipon, ay tila unti-unting nawawala. Nilingon niya si Tyrone. Ang kanyang mukha ay seryoso at nakikinig lang sa kanyang ina. Walang pagtutol, walang pagsangayon. Tanging ang isang blanko na ekspresyon. Pakiramdam ni Mariane, gumuho ang kanyang mundo. Isang malaking gulo ang nasa kanyang isipan. Parang may sumaksak na libong karayom sa puso ni Mariane. Ang mga salita ni Doña Rosita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Para lang yan sa pansamantala. Huwag kang uulit ng pagkakamali ng nakaraan. At ang pinakamasakit, ang katahimikan ni Tyrone. Walang pagtutol, walang pagtatanggol. Nahihilo si Mariane. Humakbang siya paatras. Pilit na pinipigilan ng luha na umalpas. Ang pangamba na laging nasa sulok ng kanyang isip na hindi siya sapat, na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal, ay biglang lumitaw, mas malakas kaysa kailanman. Nasaan ang mga pangako ni Tyrone? Ang mga salita niya na, karapat-dapat kang mahalin. Puro kasinungalingan ba ang lahat? Ginagamit lang ba siya? Para lang mapahanga si Doña Rosita?
Mabilis siyang bumalik sa kwarto. Ang litrato ni Mama Espera at Doña Rosita at ang lumang liham ay tila nangungutya sa kanya. Si Lourdes, si Mama Espera, ang pangalan sa liham, ang pagkakamali ng nakaraan na binabanggit ni Doña Rosita. Lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng koneksyon. Isang koneksyon na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang liham ay galing kay Rosita para kay Lourdes. Nagpapahiwatig ng pag-alis at sakit. Ibig sabihin, naghiwalay sila. At ngayon, si Mariane, ang anak ni Lourdes, ay nasa piling ng anak ni Rosita. Isang malaking laro lang ba ito? Isang pagkakataon para ituwid ang pagkakamali ng nakaraan? Kinaumagahan, lumabas si Mariane sa kwarto. Ang mga mata ay namumugto. Pinilit niyang maging normal, ngunit ang bawat tingin ni Tyrone ay tila nagpapakulo ng kanyang dugo. Ang bawat ngiti niya, tila isang panloloko. "Mariane, kumain ka na," sabi ni Tyrone na tila walang nangyari. "Naghahanda na rin si mama mo para sa therapy niya." Hindi sumagot si Mariane. Dumiretso siya sa kusina at kumain ng tahimik, ngunit ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Nang matapos siya, nagpaalam siya kay Doña Rosita at sinabing kailangan niyang lumabas para bumili ng gamit para sa bahay. Isang kasinungalingan. Kailangan lang niyang lumayo. Kailangan niyang mag-isip. Habang naglalakad sa kalsada, ang mga alaala ng magagandang sandali nila ni Tyrone ay tila bumalik, nagpapalala sa sakit. Ang pagmamahal na akala niya ay totoo. Ang pag-asa na akala niya ay natagpuan niya. Huminto siya sa isang parke, umupo sa bench at hinayaan ang luha na umagos. Doon niya narinig ang boses ni Tyrone, nakikipag-usap sa telepono. "Hindi ko alam kung bakit biglang nagalit si Mama. Kailangan kong sundin ang gusto niya. Ayaw ko siyang biguin. Hindi ko kailangang ulitin ang pagkakamali ni Papa." Pinilit ni Mariane na makinig. Ang bawat salita ni Tyrone ay tila nagkukumpirma sa kanyang hinala. Ang pagkakamali ni Papa, ang ayaw biguin si Mama. Lahat ay tungkol sa reputasyon, sa obligasyon, hindi sa tunay na damdamin. "Oo, alam ko. Ang babaeng yan. Kailangan kong maging maingat. Ayokong masira ang lahat dahil sa emosyon. Kailangan kong maging matalino." Sa mga salitang iyon, pakiramdam ni Mariane, biniyak ang kanyang puso. Babaeng yan. Siya ba ang tinutukoy ni Tyrone? Ang lahat ng kanilang pinagsamahan, ang bawat pag-aalaga, ang bawat ngiti, ay pawang pagpapanggap lang? Hindi niya na kaya pang pakinggan. Tumayo siya at tumakbo palayo. Tumakbo siya. Hindi alintana ang mga tao, ang mga sasakyan. Gusto lang niyang lumayo. Lumayo sa lahat ng sakit, sa lahat ng kasinungalingan. Nang makabalik siya sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa kanyang lumang bag. Hindi na siya mananatili pa rito. Hindi na siya magpapagamit. May kumatok sa pintuan. Si Tyrone. "Mariane, saan ka galing? Akala ko ay..." "Bakit ka umiiyak?" Gulat na tanong ni Tyrone. Nilingon siya ni Mariane. Ang mga mata ay puno ng galit at sakit. "Huwag kang magpanggap, Sir Tyrone. Alam ko ang lahat." Napakunot ang noo ni Tyrone. "Anong alam mo?" "Na ginagamit mo lang ako. Na para lang ako sa pansamantala. Na ako ang babaeng yan na makakasira sa reputasyon ng pamilya niyo. Alam ko ang lahat." Nanginginig ang kanyang boses. Nagulat si Tyrone. "Mariane, nagkakamali ka. Hindi yan ang ibig kong sabihin." "Huwag kang magsinungaling," sigaw ni Mariane. "Narinig ko kayo ni Doña Rosita. Narinig ko ang pakikipag-usap mo sa telepono. Ginagamit mo lang ako para maging maayos ang imahe mo sa mama mo. Para hindi mo ulitin ang pagkakamali ng papa mo." Lumapit si Tyrone at hinawakan ang kanyang balikat. "Mariane, mali ang pagkaintindi mo. Pakinggan mo ako."
Wala akong gustong pakinggan, sigaw ni Marian at pumiglas sa pagkakahawak niya. Tapos na ako sa pagiging tanga. Buong buhay ko, laging ako ang biktima. Ngayon, ako naman ang lalaban. Kinuha niya ang kanyang bag at tumakbo palabas ng kwarto. Habang bumababa siya ng hagdan, naririnig niya ang boses ni Doña Rosita. "Mariane, saan ka pupunta?" Hindi sumagot si Mariane. Tumakbo siya palabas ng pinto, patungo sa gate. Ramdam niya ang tawag ni Tyrone, ang pagpigil nito. Ngunit hindi siya lumingon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit, ang galit, at ang matinding pakiramdam ng pagtataksil. Akala niya, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Akala niya, mayroon na siyang mapagkakatiwalaan. Ngunit sa huli, tila siya ay nag-iisa pa rin. Ang mabigat na pintuan ng mansyon ay dahan-dahang nagsara sa likuran niya, tila nagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Wala siyang direksyon, wala siyang patutunguhan. Tanging ang pagtatakwil at sakit ang gumagabay sa kanya. Tumakbo si Marian, walang patumanggang direksyon, habang unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay humahalo sa kanyang mainit na luha, ngunit hindi nito kayang hugasan ang sakit na nararamdaman niya. Bawat patak ng ulan ay tila nagpapalala sa bawat salitang narinig niya, bawat kirot ng pagtataksil. Saan siya pupunta? Saan siya magtatago? Ang Mansion Vasquez, na akala niya ay kanyang kanlungan, ay naging kulungan pala ng panloloko. Si Tyrone, na akala niya ay kanyang pag-asa, ay isa palang tagapaghatid ng mas malalim na sugat. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila nawalan ng ningning. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadali. Hindi alintana ang isang babaeng nababasa sa ulan, basag ang puso. Ramdam niya ang pagiging nag-iisa, ang pagiging walang-wala. Naalala niya ang kanyang mama, si Lola Espera, nakakulong sa isang ospital, umaasa sa kanya. Ngunit ngayon, siya mismo ang walang pag-asa. Paano niya ililigtas ang kanyang mama kung siya mismo ay nalulunod na sa sarili niyang sakit? Bigla, naramdaman niya ang matinding gutom. Ang lamig ay unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Walang pera, walang matutuluyan. Ang mga pangarap na kanyang binuo sa loob ng Mansion Vasquez ay tila gumuho na parang baraha. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa marating niya ang pamilyar na kalsada. Ang kalsada patungo sa lumang bar kung saan siya nagtatrabaho noon. Napaatras siya. Ayaw na niyang bumalik doon. Ayaw na niyang balikan ang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit ano ang kanyang pagpipilian? Naglakad siya papalayo, naghahanap ng anumang pwedeng makain o anumang trabaho na makapagbibigay sa kanya ng kahit kaunting pera. Ngunit ang bawat pintuan ay tila nagsasara sa kanyang harapan. Ang kanyang nakaraan ay tila anino na sumusunod sa kanya, laging humahabol at nagpapaalala sa kanyang pinanggalingan. Kinabukasan, gising si Marian sa isang bangko sa parke, nanginginig sa lamig. Ang kanyang damit ay basa pa rin. Ang kanyang tiyan ay kumakalam. "Marian, Marian, nandyan ka ba?" Napaangat siya ng tingin. Nakatayo sa harapan niya si Dante. Ang kanyang mukha ay may bakas ng puyat at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanganib. "Anong ginagawa mo rito, Dante?" Mahinang tanong ni Mariane, na pilit na pinatatag ang boses. Ngumisi si Dante. "Aba, akala ko ba nakakita ka na ng bagong prinsipe? Akala ko ba nakatakas ka na sa amin? Ba't nandito ka na naman sa kangkungan?" Ramdam ni Mariane ang pamumula ng kanyang pisngi. Gusto niyang suntukin si Dante, ngunit alam niyang wala siyang laban. "Umalis ka, Dante. Wala kang kailangan sa akin," mariing sabi niya. "Wala? Hindi ba't kailangan mo ng pera para sa mama mo? Nasaan ang bilyonaryong boyfriend mo? Iniwan ka na. Akala ko ba
Ipaglalaban ka? Panunokso ni Dante. Sige na, Marian. Sumama ka na sa akin. Mayroon akong alam na gig. Kikitain mo ang pera na kailangan mo at makakabalik ka sa buhay mo, sa buhay na talagang para sa'yo. Ang bawat salita ni Dante ay tila kamandag na bumabalot sa kanyang puso. Ang buhay na talagang para sa'yo, ang buhay ng kahirapan, ng paghihirap, ng pagiging hamak. Ito ba talaga ang tadhana niya? Hindi ako sasama sa'yo, mariing sabi ni Mariane. Biglang hinawakan ni Dante ang kanyang braso, mahigpit. Huwag kang magmatigas, Marian. Alam kong kailangan mo ng pera at alam kong kaya kitang pilitin. Huwag kang papalag kung ayaw mong masaktan. Pumiglas si Marian, ngunit malakas si Dante. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Ito na naman, ang parehong pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, ang parehong pakiramdam ng pagiging biktima. Bitawan mo ako, Dante. Sigaw niya. Hindi ko lang bibitawan, Mariane. Ipaakakalat ko ang lahat ng sikreto mo. Ang mama mong adik, ang pagtatrabaho mo sa bar, ang lahat. Masisira ang pangalan mo. Masisira ka. Napayo ko si Mariane. Hindi niya kayang harapin yon. Hindi niya kayang masira ang reputasyon ng kanyang mama kahit pa ganito ang buhay niya. Anong gusto mo? Mahinang tanong niya. Ngumisi si Dante. Sumama ka sa akin. Mayroon akong trabaho para sa'yo. Isang gig na makakapagbayad sa lahat ng kailangan mo. Isang gabi lang. At makakabalik ka sa mama mo na may pera. Ang kanyang tiyan ay kumalam. Ang mukha ni Lola Espera ay sumilay sa kanyang isip. Ang pangangailangan ng mama niya. Wala siyang ibang pagpipilian. Ito na ang huling patak ng pag-asa. Ang huling sakripisyo. Sige, mahinang sabi ni Mariane, habang ang mga luha ay muling umagos. Sasama ako sa iyo. Hinila siya ni Dante. Sa bawat hakbang, pakiramdam ni Mariane, lumulubog siya sa isang malalim na hukay. Ang liwanag ng araw ay tila lumabo. Ang kanyang puso ay nababalot ng kadiliman. Ito na, ang kanyang katapusan. Wala ng pag-asa. Wala ng Tyrone. Wala ng Mansyon Vasquez. Tanging ang madilim na anino ng nakaraan ang muling bumabalot sa kanya. Galit, pagkabigo, pag-aalala. Halo-halo ang emosyon ni Tyrone habang binabasa niya ang maikling liham na iniwan ni Marian. Salamat sa lahat, Sir Tyrone. Hindi ako nabibilang dito. Narinig niya ang pag-iyak ni Doña Rosita sa sala. Tyrone, nasaan si Mariane? Bakit siya umalis? Lumabas si Tyrone, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko alam, Mama. At dahil sa inyo iyon, napakunot ang noo ni Doña Rosita. Dahil sa akin? Anong sinasabi mo? Narinig ko kayong kausap si Mariane. Diretsyong sabi ni Tyrone, kahit pa kumakabog ang kanyang puso. Sinabi niyo sa kanya na pansamantala lang siya, na huwag kong ulitin ang pagkakamali ng nakaraan. Anong ibig sabihin ng lahat ng yon, Mama? Biglang natahimik si Doña Rosita. Ang kanyang mga mata ay nanliit at isang takot ang sumilay. Wala kang kailangan malaman, anak. Ang mahalaga, umalis na siya. Mas mabuti iyon para sa lahat. Mas mabuti para kanino, Mama? Marahas na tanong ni Tyrone. Para sa inyo? Para sa reputasyon ng pamilya? Hindi niyo ba nakikita kung gaano siya nasasaktan? Hindi niyo ba nakikita na mahal ko siya? Nagulat si Doña Rosita sa mga huling salita ni Tyrone. Mahal? Tyrone, anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam ang nakaraan niya. Alam ko ang nakaraan niya, Mama. At hindi yon ang basihan ng pagmamahal ko sa kanya. Mariing sabi ni Tyrone. Pero kayo, Mama, ang may tinatago. Ang Lourdes na laging ninyong binabanggit. May kinalaman ba siya kay Mariane? Namilog ang mga mata ni Doña Rosita. Namumutla ang kanyang mukha. Paano mo nalaman ang pangalan na iyan? Ikinuwento ni Tyrone ang tungkol sa liham na natuklasan ni Mariane at ang lumang litrato. Unti-unting napasandal si Doña Rosita sa kanyang wheelchair. Tila nawawalan ng lakas. Sino si Lourdes, Mama?
Bakit niyo siya tinatago? Bakit pakiramdam ko? May malalim na koneksyon siya kay Mariane? Pilit na tanong ni Tyrone. Napakagatlabi si Doña Rosita. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang sabihin. Mama, kailangan mong sabihin sa akin. Mariing sabi ni Tyrone. Kasi Mariane ang nagpapagaling sa inyo. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa akin. Huwag niyo siyang hayaang masira nang dahil sa isang lihim na matagal nang inyong itinago. Sa mga salitang yon, tila may nabasag sa loob ni Doña Rosita. Humagulhol siya. Si Lourdes. Siya ang mama ni Mariane. Mahinang sabi ni Doña Rosita, halos pabulong. Siya si Espera. Nagulat si Tyrone. Si Lola Espera, ang mama ni Mariane. Tumango si Doña Rosita habang patuloy sa pag-iyak. Oo, Tyrone. Siya si Lourdes. Matalik ko siyang kaibigan noong kabataan namin. Masaya kami noon. Ngunit isang araw, dumating ang papa mo. Napahawak si Tyrone sa kanyang dibdib. Ang kanyang papa? Ang papa mo, Tyrone. Nagkaroon sila ng relasyon ni Lourdes. Patuloy ni Doña Rosita habang patuloy ang pag-iyak. Mahal na mahal ko ang papa mo. Ngunit niloko niya ako. Niloko niya kami pareho. At nang malaman ni Lourdes na buntis siya sa papa mo, hindi niya nakaya. Umalis siya. Nagtago. Hindi niya gustong sirain ang pamilya ko. Buntis? Gulat na tanong ni Tyrone. Oo, Tyrone. Buntis siya. Sa papa mo, hindi ko yun matanggap. Kaya sinisisi ko ang papa mo. Kaya kinamumuhian ko ang nakaraan. At nang makita ko si Mariane, na kamukhang kamukha ni Lourdes, natakot ako. Natakot ako na maulit ang kasaysayan. Natakot ako na masaktan ka rin tulad ko. Napatulala si Tyrone. Ang kanyang papa, nagkaroon ng anak sa kaibigan ng kanyang mama. At si Mariane. Si Mariane ang kapatid niya sa ama? Hindi maari. Hindi, mama. Hindi kami magkapatid ni Mariane. Mariing sabi ni Tyrone. Wala siyang sinabi sa akin na ang papa niya ay iba. Ang papa niya ay isang lalaking umalis at lumibak sa kanya. Umiling si Doña Rosita. Hindi mo naiintindihan, anak. Noong umalis si Lourdes, nagpasiya siyang itago ang katotohanan. Binago niya ang kanyang pangalan. Nagsimula siya ng panibagong buhay. Gusto niyang protektahan ang anak niya mula sa kahihiyan, mula sa papa mo. Nanginginig si Tyrone. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuguho. Ang lahat ng kanyang alam, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay biglang nawalan ng saysay. Pero bakit hindi niyo sinabi sa akin, Mama? Bakit niyo tinago? Pilit na tanong ni Tyrone. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Dahil sa kahihiyan, anak. Dahil sa takot. Takot na malaman mo ang katotohanan. Takot na masira ang pangalan ng pamilya. Takot na masaktan ka. Gusto kong protektahan ka. Sabi ni Doña Rosita na halos hindi na makahinga. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Ang lalaking sumisira kay Mariane. Ang taong nagpadala sa kanya ng mga litrato. Si Dante. Si Dante, Mama. Siya ang kinakasama ni Lola Espera. Siya ang nananakit sa kanya. At siya rin ang nagpapadala sa akin ng mga banta. Nagulat si Doña Rosita. Si Dante? Hindi. Hindi ko kilala ang lalaking iyan. Bakit siya nananakit kay Lourdes? Marahil may alam siya sa nakaraan ni Lola Espera, Mama. Kailangan kong hanapin si Mariane. Kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat ng ito. At kailangan kong ipagtanggol siya mula kay Dante. Tumayo si Tyrone. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ng galit, at ng isang matinding pagmamahal para kay Mariane. Hindi ito ang pagkakamali ng kanyang papa. Hindi ito ang magiging pagkakamali niya. Tyrone, saan ka pupunta? Tanong ni Doña Rosita. Hahanapin ko ang babaeng mahal ko, Mama, at sasabihin ko sa kanya ang lahat ng katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Mariane habang nakatayo sa harap ng madilim na bar. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay tila lason sa kanyang baga. Ang bawat tugtog ng musika
ay parang palakol na humahati sa kanyang puso. Ito ang pinakahuling lugar na gusto niyang balikan, ngunit wala siyang pagpipilian. Sige na, Marian, isang gabi lang at may pera ka na para sa mama mo. Bulong ni Dante sa kanyang tabi, ang kanyang boses ay puno ng panggigipit. Nakaramdam si Mariane ng matinding pagkasuklam sa kanyang sarili, sa sitwasyon niya, sa lalaking nasa tabi niya. Ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang mama, ang kanyang pag-asa. Kailangan niyang gawin ito para kay mama. Humakbang siya papasok ng bar. Ang mga ilaw ay madilim at ang mga tao ay nagkakasiyahan. Pakiramdam ni Mariane, naglalakad siya sa isang bangungot. Ngunit bago pa man siya makarating sa entablado, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. "Marian!" Nilingon niya ang boses. Si Tyrone, basang-basa sa ulan, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. "Tyrone, anong ginagawa mo rito?" Gulat na tanong ni Marian. "Umalis ka rito, Marian. Huwag mong gawin ito," mariing sabi ni Tyrone, at pilit siyang hinila palabas. Ngunit pinigilan siya ni Dante. "Hoy, lalaki! Bitawan mo siya! May trabaho siya!" "Wala siyang trabaho dito?" Sigaw ni Tyrone at sinuntok niya si Dante. Nagulat si Marian. Hindi niya inakala na kayang gawin yon ni Tyrone. Sumugod si Dante at nagkaroon ng gulo sa loob ng bar. Pilit na pinaghiwalay ng mga bouncer ang dalawa. Ngunit hindi sila nagpatinag. Hinila ni Tyrone si Marian palabas ng bar habang patuloy pa rin ang buhos ng ulan. "Tyrone, bakit ka nandito? Bakit mo ginagawa ito?" Pilit na tanong ni Marian habang patuloy siyang kinakaladkad ni Tyrone. Nang makarating sila sa isang madilim na eskinita, binitawan ni Tyrone ang kanyang braso. Hinarap niya si Mariane. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding emosyon. "Marian, pakinggan mo ako. Nagkamali ka ng akala. Hindi kita ginagamit. Mahal kita, Mariane. Mahal na mahal kita." Nanlaki ang mga mata ni Mariane. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. "Ano? Hindi totoo yan." "Totoo, Marian. Ang lahat ng narinig mo, mali ang pagkaintindi mo," mariing sabi ni Tyrone. "Si Mama, natatakot lang siyang maulit ang nakaraan. Si Lourdes. Si Lourdes ang mama mo, Marian. Si Lola Espera. Matalik silang magkaibigan ni Mama noon." Namilog ang mga mata ni Mariane. "Si Mama Espera? Si Lourdes?" Tumango si Tyrone. "Oo, at ang pagkakamali ng nakaraan na sinasabi ni Mama ay ang papa ko. Ang papa ko ang nagkaroon ng relasyon kay Lola Espera. Nagalit si Mama, kaya siya umalis." Napakurap si Mariane. Ang lahat ng katanungan, ang lahat ng pagdududa ay biglang nagkaroon ng sagot. Ang liham, ang litrato, ang mga salita ni Doña Rosita, lahat ay nag-ugnay. Pero bakit mo ako sinundan? Kung totoo ang lahat ng yan, bakit? Biglang lumuhod si Tyrone sa harap niya, sa gitna ng malakas na ulan. "Marian, mahal kita. Hindi dahil sa responsibilidad, hindi dahil sa nakaraan. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Ang iyong lakas, ang iyong tapang, ang iyong kabutihan. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Hayaan mong mahalin kita, Mariane." Ang mga salita ni Tyrone ay tila bumuhos na ulan sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Yumakap si Marian kay Tyrone, mahigpit. "Mahal din kita, Tyrone," pabulong niyang sabi habang patuloy ang pag-iyak. "Mahal na mahal kita." Sa gitna ng ulan, sa gitna ng dilim, natagpuan nila ang isa't isa. Ang isang babaeng nasaktan at ang isang lalaking handang ibigay ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, may isang tanong pa rin sa isipan ni Mariane. Si Lola Espera. Nasaan siya ngayon? At paano niya haharapin
ang lahat ng katotohanan. Hindi mapakali si Doña Rosita sa Mansion Vasquez. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang hinihintay niya ang pagbabalik ni Tyrone at Mariane. Ang mga salita ni Tyrone na Lourdes ang mama ni Mariane ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Si Lourdes, ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong akala niya ay nawala na sa kanyang buhay magpakailanman. Ang taong kinamumuhian niya sa loob ng maraming taon dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa. Ngayon, sa wakas, ay malalaman na niya ang katotohanan. Ilang minuto pa, narinig niya ang tunog ng sasakyan. Mabilis siyang nagpaharurot ng wheelchair patungo sa pinto. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya si Tyrone, basang-basa at yakap-yakap si Mariane. At sa likuran nila, may isang babaeng mahina ang lakad, tila bagong galing sa matinding sakit. Si Lourdes, hindi niya ito pagkakatiwalaan. Ang mga mata nito ay parehong-pareho sa Lourdes na kanyang nakilala noon. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Puno ng halo-halong emosyon, pagtataka, pag-asa at isang bahid ng sakit. "Mama, si Lola Espera po," mahinang sabi ni Mariane habang inaalalayan niya ang kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Rosita. "Lourdes, ikaw nga ba yan?" Napatingin si Lola Espera kay Doña Rosita. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng luha. "Rosita, ikaw nga." Naglakad papalapit si Doña Rosita, pilit na pinipigilan ng luha na umalpas. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit na itinago niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting nawala. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang saya. Ang saya na makita muli ang kanyang matalik na kaibigan. Yumakap ang dalawang matanda sa isa't isa mahigpit. Ang mga luha ay umagos, hindi lang sa pagiging malungkot, kundi sa pagiging masaya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, muli silang nagkasama. "Patawarin mo ako, Lourdes," sabi ni Doña Rosita habang patuloy sa pag-iyak. "Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, sa pagdududa ko sa iyo, sa pagkakait ko sa iyo ng katotohanan. Akala ko, nagtaksil ka sa akin." Umiling si Lola Espera. "Hindi, Rosita. Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Ako ang umalis. Ako ang nagtago. Ayaw kong masira ang pamilya mo. Ayaw kong makita kang nasasaktan." Umupo ang dalawa sa sofa. Ipinaliwanag ni Doña Rosita ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang pagtataksil ng asawa niya, ang kanyang galit, ang kanyang sakit, ang kanyang takot na maulit ang nakaraan kay Tyrone at Mariane. Ikinuwento naman ni Lola Espera ang kanyang bahagi. Nang malaman niyang buntis siya sa asawa ni Rosita, natakot siya. Ayaw niyang sirain ang buhay ng kaibigan niya. Kaya, nagpasiya siyang umalis, magtago, at magsimula ng bagong buhay. Nagbago siya ng pangalan at pilit na kinalimutan ang nakaraan. Ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang kaibigan. "At ang papa ni Mariane?" Tanong ni Tyrone. Napabuntong hininga si Lola Espera. "Si Dante. Siya ang kinakasama ko." Ngunit hindi siya ang biological father ni Mariane. "Sinabi ko lang yon para protektahan ang anak ko. Ang biological father ni Mariane ay ang asawa mo, Rosita." Muling nagulat si Tyrone at Mariane. Ito ang unang pagkakataon na nalaman ni Mariane na si Dante ay hindi ang kanyang tunay na ama. At ang kanyang tunay na ama ay ang papa ni Tyrone. "Ang papa mo, Tyrone, ay hindi alam na nagkaroon siya ng anak sa akin. Iniwan niya ako pagkatapos ng gabing iyon at hindi na ako muling nagpakita," sabi ni Lola Espera. "Hindi ko alam na naging ganito pala ang lahat," bulong ni Mariane habang patuloy ang pag-iyak. "Kahit kailan, hindi ko nakilala ang tunay kong papa at ang laging kong akala ay si Dante." "Wala kang kasalanan, anak," sabi ni Lola Espera at hinawakan ng kamay ni Mariane.
Nagawa ko lang yon para protektahan ka. Puno ng sakit at katanungan ang puso ni Mariane. Ngunit sa tabi niya, naroon si Tyrone, hawak ang kanyang kamay. Sa tabi niya, naroon ang kanyang mama at ang matalik na kaibigan nito. Sa wakas, nalaman na niya ang katotohanan. Sa wakas, nagkaroon na ng linaw ang lahat. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila sa Mansion Vasquez, dumating si Tita Elena. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Anong nangyayari dito? Bakit nandito na naman ang babaeng yan? At sino ang matandang yan? Ngunit bago pa man makapagsalita si Mariane, nagsalita si Doña Rosita. Elena, umupo ka. Mayroon kaming sasabihin sa'yo. Umupo si Tita Elena. Nagtataka. Ipinaliwanag ni Doña Rosita ang lahat ng katotohanan, ang tungkol kay Lourdes, ang tungkol sa kanyang asawa, ang tungkol kay Mariane. Nagulat si Tita Elena. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi ito totoo. Totoo ito, Elena. Maring sabi ni Doña Rosita. Si Lourdes, si Espera, ay ang aking matalik na kaibigan at si Mariane, ang kanyang anak, ay ang anak din ng aking asawa. Siya ang kapatid ni Tyrone sa ama. Napakurap si Tita Elena. Ang kanyang bibig ay nakabukas. Hindi siya makapagsalita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mariane ang isang bahid ng pagbabago sa mukha ni Tita Elena. Isang bahid ng pagkaunawa, isang bahid ng pagkahiya. Sa wakas, ang lahat ng lihim ay nabunyag. Ang lahat ng sakit ay unti-unting naghihilom. Ang lahat ng katanungan ay nagkaroon ng sagot. At sa isang mansyon na minsan ay puno ng lihim at sakit, ngayon ay puno na ng katotohanan at pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon na minsan ay puno ng lihim at kalungkutan ay ngayoy pinupuno ng tawanan at pagmamahalan. Si Lola Espera, na ngayon ay Lourdes na muli, at si Doña Rosita ay naging muling matalik na magkaibigan. Madalas silang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang kabataan, nagtawanan sa mga alaalang matagal nang nakalimutan, at nagiiyakan sa mga pinagdaanan. Si Tita Elena, bagaman hindi pa tuluyang nagbabago ang pananaw, ay unti-unti nang tinatanggap si Mariane. Hindi na niya ito nilalait at minsan ay ngumingiti pa sa kanya. Alam ni Mariane na matagal pa ang proseso ng pagtanggap, ngunit sapat na sa kanya ang simula. Si Dante ay nakulong matapos ang ginawa niyang pagbabanta at panggigipit. Hindi na siya makakapanakit pa sa mama niya o sa iba pang kababaihan. Sa wakas, malaya na si Lourdes mula sa anino ng nakaraan. Para kay Mariane, ang bawat araw ay isang bagong simula. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. Ang kanyang takot sa mga lalaki ay nawala dahil sa pagmamahal at pag-aaruga ni Tyrone. Naramdaman niya ang tunay na halaga niya na karapat-dapat siyang mahalin. Isang hapon, habang naglalakad si Mariane at Tyrone sa hardin ng mansyon, hinawakan ni Tyrone ang kanyang kamay. "Masaya ka ba, Mariane?" tanong niya at ngumiti. "Masayang masaya, Tyrone," sagot ni Mariane at yumakap sa kanya. "Hindi ko inakala na mararanasan ko pa ang ganito." "Simula pa lang ito, mahal ko," sabi ni Tyrone. "Marami pa tayong pagdadaanan, pero gagawin natin yan ng magkasama." Hindi nagtagal, isang magandang balita ang dumating. Buntis si Mariane. Ang Mansion Vasquez ay napuno ng saya at excitement. Si Doña Rosita at Lourdes ay tuwang-tuwa sa balita at nagplano na ng mga pangalan para sa magiging apo. Ang kasal ni Mariane at Tyrone ay naging simple ngunit makabuluhan. Ginanap ito sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng asul na kalangitan. Naroon ang lahat ng kanilang mahal sa buhay. Si Lourdes, na ngayon ay mukhang mas bata at mas masaya, ay umiiyak sa gilid. Si Doña Rosita naman ay nakangiti, puno ng pagmamahal. Habang naglalakad si Mariane sa aisle, suot ang isang simpleng puting bestida, nakatingin lang siya kay Tyrone. Ang lalaking minsan niyang pinagdudahan, minsan niyang kinamuhian, ay ngayon ang kanyang magiging asawa. Ang lalaking nagligtas sa kanya, hindi lang sa pisikal,
kundi pati na rin sa emosyonal. Mahal kita, Mariane, bulong ni Tyrone nang makarating siya sa altar. Mahal din kita, Tyrone, sagot ni Mariane habang ang mga luha ay umagos sa kanyang mga mata. Ang kasal nila ay hindi lang simbolo ng pagmamahalan ng dalawang tao, kundi simbolo rin ng paghilom ng dalawang pamilya. Ang mga dating sugat ay ngayon ay naging pilat na nagpapaalala sa kanila ng kanilang pinagdaanan at kung paano sila nagtagumpay. Pagkatapos ng kasal, habang nakatayo sila sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, yumakap si Tyrone kay Mariane mula sa likod. Ang ganda ng tanawin, mahal ko, sabi niya. Mas maganda ang buhay ko ngayon, sagot ni Mariane. Salamat sa iyo, Tyrone. Binigyan mo ako ng pamilya, binigyan mo ako ng pag-asa, binigyan mo ako ng pagmamahal. Hinalikan ni Tyrone ang kanyang buhok. Ikaw ang pag-asa ko, Mariane. Ikaw ang pamilya ko. At ikaw ang aking pag-ibig. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Tila nangangako ng habambuhay na pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang nakaraan, kahit gaano kadilim ang landas, laging may pag-asa. Laging may pagmamahalan na maghihilom sa lahat ng sugat at magbibigay ng bagong simula. At sa gitna ng paglubog ng araw, sa isang tahimik na bulong, sinabi ni Tyrone, "Mahal kita." At dito nagtatapos ang kwento nina Mariane at Tyrone, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lumagpas sa lahat ng pagsubok. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, mahal naming mga tagapakinig. Sa bawat kabanata, sa bawat luha at ngiti, kayo ang aming naging inspirasyon. Isang napakagandang paglalakbay ang aming pinagsamahan sa pagbuo ng kwentong ito. Bawat karakter, bawat eksena ay pinanday mula sa puso upang maihatid ang damdaming nais naming iparating. Naging bahagi na rin kayo ng aming mundo at bawat sandali ng pagsusulat ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Sana ay naramdaman ninyo ang mensahe ng kwentong ito na sa kabila ng sakit ng nakaraan at mga pagsubok sa buhay, ang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ay laging nagtatagumpay. Ang tunay na pagmamahalan ay hindi natitinag, bagkus ay lalong lumalakas at may kakayahang paghilumin ang mga sugat ng kahapon. Maraming salamat muli sa inyong oras at puso. Umaasa kaming naiwan sa inyong mga puso ang isang magandang alaala at inspirasyon. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito. Nais naming marinig ang inyong mga kwento.